Protect the DX! Protect, Sir Jack! AFP! Dagdagan niyo ba? Tawag kayo ng Air Force! AFP! Protect the Magnanakaw! Ay dahil sa kanilang pangingipin, pagnanakaw, at pananamang talaga sa ating mga kabayan. Marami sa atin na nagmula sa iba't ibang lunsod. Hindi rin Kulang pa yung practice sa lumpan! Nakaya naman! Ng mga galing at frustration namin! AFP! Tawag ko kayo! Alam nyo kakampi nyo kami kasi mga sisting makawalan na sila. Binigyan namin ng pinapasweldo para kami sa mga tao. At yun ay protektahan ang mga alam nyo sumasalutan kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRT, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami nataasan yung mga kwento nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama kung ano para sa bayan. Ngayon naninigil kami. Naninigil kami sa mga kwento kinopre namin. Asan kayo? Ngayon, hindi kami mga bobo, hindi kayo mga tanga, nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maligtin. Hindi nyo ba nakikita na kami umagpasigan? Yun ba ang nakakawan? Paano na lang yung sahod natin? Paano na lang kaya yung buhay natin? Ganitong sistema pa rin ba yung talatna natin pagkatapos natin graduate? Alam mo, lagi sinasabi sa amin, kailangan magtapos ng pag-aaral. Kaya yung mga magulang din natin alam mo yung hindi sila pantay nagbabayad ng buwis. Ang laki-laki ng binabayad ng buwis. Alam mo, nagbabayad sila ng buwis na hindi naman lang nila piniling bayaran. Pero may isip na lang natin, makikita natin ito. At yung pinatutukuhan ng buwis na yun, ayun, ninanakaw ng gobyerno para sa pansinin nilang interes. Nakakainis niya. Dahil sa sino ba naman ang gusto nito kay Sana? Sino ba naman ang gusto na dito? Palit na kami sa gobyerno. Ako po si Teacher Lena Ramos. Ako ay nagtuturo sa Magbag Elementary School sa Novaliches, Quezon City. At ako ay women workers. Gaano kabigat ang pinapasan ng mga estudyante at guro sa Metro Manila. Hindi man malayo ang aming paaralan sa aking bahay, ako po ay isang mapalad. Pero sapat na ang isang malakas na ulan para maparalisa ang buong komunidad sa Novaliches. Traffic sa kalsada, baha ng mga daan, walang masakyan, mga guro, mga bata at mga magulang na gumigising na madaling araw upang maghintay kung may pasok o wala. At ang nakakalungkot na late suspension ng gobyerno dahil kawawa na naman po ang mga guro at mga estudyante na sasagasa sa malakas na ulan at baha. Hindi man tuluyang binabaha ang aming paaralan, nakakatakot naman po dahil sa labas po ng paaralan, sa konting ulan, ang tubig ay hanggang agad sa bewang. Alam naman natin na ang paaralan, ito ang realidad. May mga batang hindi natututo ng gusto, hindi natuturuan ng maayos, kaya hindi nagiging matika
Dahil palaging naantala ang klase o naiipit sa asynchronous at pumili ng mga bata sa pagitan ng kaligtasan at edukasyon. Ngayon, sinasabi ng gobyerno na pinakamalaki na ang budget sa edukasyon. Totoo naman, ngayong 2025, umabot na sa 1.053 trillion ang pondo at tataas pa raw sa 1.2 trillion sa 2026. Walang masama sa pagtaas. Dapat lang talaga na ay prioridad ang Department of Education. Pero ang tanong, nasaan? Bakit sa kabila ng trilyong budget ay kakulangan pa rin ng higit sa 165,000 na silid-aralan? Bakit may mga paaralang kulang sa upuan, kulang sa libro, at kulang sa guro? Bakit kaming mga guro pa rin ang gumagastos para sa papel, para sa chalk, at para sa tinta sa printer? Samantala, sa flood control project, halos 268 billion ang inilaan para sa susunod na taon. Pero, taon-taon mo ang sistema ang sira. Habang tumataas ang budget, ibababa naman ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino. At dito ko sasabihin ng guro ay nagpapakahirap sa kakalambot na sweldo at kulang na pasilidad. Sila naman ang naguunahan sa kontrata, sa komisyon at mga proyekto. Habang tinuturuan namin maging tapat ang mga bata, sila naman ang patunay at nagbibigay ng halimbawa ng mga kasinungalingan. Habang tinuturuan namin magtiwala sa gobyerno, sila naman ang patuloy na sumisira sa tiwala ng bayan. Ito ang dahilan kung bakit kahit gaano kalaki ang pondo, hindi natin nararamdaman ang pagbabago. Habang tumatagas ang mga bubong ng aming classroom, tumatagas din ang kaban ng bayan. Pero kahit ganito, kaming mga guro ay hindi titigil. Kami ang ikalawang magulang ng mga bata at hindi namin hahayaan na manahin nila ang lipunang puno ng kasinungalingan at kasakiman. Sa bawat leksyon sa pagbabasa at pagsusulat, itinuturo rin natin bigyan ng sapat na suporta ang mga guro at unahin ang mga mamamayan. Dahil ang tunay na baha na sumisira sa kinabukasan ng mga bata ay hindi lang galing sa ulan, kundi galing sa korupsyon at kapabayaan ng mga nasa. Araw-araw sa naghahanay ng mga manggagawa ng Philippine National Capital Region. Ako si Boy Samonte, pumili po ng Air Border Seal. Kasama ang gawa ng Metro Manila. Ang Metro Manila ang sentrong pisera ng bansa. Dito umiikot. Huli na yata tayo ah. Marami pa rin. Grabe, ang dami. Katikim naman tayo ng pulusan. Yung truck ng pulis. Daming policemen. Oh, billion eh. Wala nang pulis. Doon na lang tayo. Galing sa ating malaki din tayo. Ang yaman ng bansa. Kapag umahal, wala tayo ayuda. Hindi natin natatanggap ang sistema. Ngayong malakas ang ulan, kung matindi ang init ng init, komplikado ka pa rin. Sa trabaho, dahil no work, no pay, pagka-late ka, bilang mawawalan, sahod, hindi mo makakagawa. Ganito ang buhay ng mga manggagawa sa NCR. Walang malasakit, kasali. Sinasabi sa akin na tanggapin ang organisasyon bilang flexibility. Sinasabi na mahal na easy na one price mahal na pamasahe. Pero alam naman natin, ang pawis natin ang pagkukulan, kaya man ang ilan. Agonia ay galing sa atin. Ang karapatan natin ito, kailangan ng respetuhin. May lakas tayo, at ito ang sama-samang pagkilos ng mga magagawa. Kapag nagkakaisa tayo, walang kapitalista, walang kapitalista sa atin.
PNP! ang pagkakais Protect the magnanakaw! ng palalabanan ng katiwalian